Maraming Pilipino ang lumalabas ng bansa, nagtitiis at nagsasakripisyo para lang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Pero masakit isipin kahit ilang taon o dekada na nagtrabaho abroad, may ilan pa rin na umuuwi ng halos walang naipon. Bakit nangyayari ito? Dahil sa mga karaniwang pagkakamali na dapat sana ay naiiwasan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 pinakamalaking pagkakamali ng OFWs na dapat mong iwasan kung gusto mong masiguro ang iyong kinabukasan at ma-enjoy ang bunga ng iyong pagsisikap. Unang pagkakamali, sobrang paggastos. Kapag nagsimula ng magpadala ng pera ang isang OFW, may mga pamilya na biglang nagbabago ang lifestyle, bibili ng bagong cellphone, madalas kumain sa labas o gagastos sa mga bagay na hindi naman kailangan. Ito ang tinatawag na lifestyle inflation. Habang lumalaki ang kita, mas lalo ring lumalaki ang gastos. Ano ang nangyayari? Imbes na makaipon, ubos agad ang pera, nagsasakripisyo ka abroad pero nauuwi lang sa luho. Mga dapat gawin: gumawa ng malinaw na budget kasama ang pamilya. Unahin ang pangangailangan bago ang luho. Maglaan ng porsyento para sa savings, investments at saka lang para sa wants. Tandaan, ang sakripisyo mo abroad hindi dapat na uuwi lang sa gadgets o mall, kundi sa kinabukasan ng pamilya mo. Pangalawang pagkakamali, walang ipon o emergency fund. Maraming OFWs kahit malaki ang kinikita, parang laging kapos pa rin. Kapag may emergency, nagkasakit, nawalan ng trabaho, o kailangang umuwi biglaan, walang pera na nakatabi. Kaya napipilitan mangutang at minsan nalulubog sa utang. Mga dapat gawin: mag-ipon ng emergency fund na katumbas ng 3 o 6 na buwan ng gastusin. Magbukas ng hiwalay na savings account na hindi gagalawin, maliban kung totoong emergency. Ito ang magiging safety net mo para hindi mabuwag ang pinaghirapan mong financial stability. Pangatlong pagkakamali, walang investment. May mga OFWs na ilang dekada nang nagtrabaho abroad, pero pag-uwi, walang sariling bahay, negosyo, o kahit maliit na income source. Bakit? Kasi umaasa lang sa buwan ng sahod at padala, walang pinapatubong pera. Mga dapat gawin: simulan agad ang pag-i-invest kahit maliit lang basta consistent. Subukan ang mutual funds, stocks o maliit na negosyo. Bumili ng property kung kaya at siguradong magbibigay ng income sa hinaharap. Tandaan, hindi ka habang buhay pwedeng magtrabaho abroad. Habang malakas ka pa, dapat nagtatrabaho na rin ang pera para sa'yo. Pang-apat na pagkakamali, sobrang utang. Normal lang mangutang para sa placement fee o pamasahe papuntang abroad. Pero nagiging problema kapag sunod-sunod na credit cards, personal loans at minsan pa sa 5-6. Ang resulta? Imbes na ipon o investment, napupunta lang sa pagbabayad ng interes ang pinaghirapan mong pera. Dapat gawin: iwasan ang utang kung hindi naman kailangan. Unahin bayaran ng high-interest loans. Turuan ng pamilya na mamuhay ayon sa kaya lang. Kung hindi mo makokontrol ang utang, ikaw ang magiging alipin nito. Panglima at huling pagkakamali, nakakalimutan ng retirement at long-term plans. Maraming OFWs puro present lang ang iniisip: tuition, bills, padala. Pero paano kapag 60 o 70 ka na? Kung hindi ka nagplano ngayon, baka pagtanda mo, napipilitan ka pa ring magtrabaho abroad. Dapat gawin: magtabi para sa retirement fund o pension. Mag-invest sa assets na magbibigay ng passive income tulad ng paupahan o negosyo. Isipin na ngayon pa lang paano mo gustong mabuhay pagtanda at magplano para doon. Ang tunay na tagumpay ng isang OFW ay ang makauwi at mamuhay ng maayos kasama ang pamilya, hindi habang buhay nasa abroad. Ulitin natin, ito ang 5 pagkakamali na dapat iwasan ng mga OFWs. 1. Sobrang gastos at lifestyle inflation. 2. Walang ipon o emergency fund. 3. Walang investment para sa future. 4. Sobrang pagkakautang. 5. Nakakalimutan ang retirement at long-term plans. Tandaan, ang sakripisyo mo ay hindi lang para sa ngayon, kundi para sa kinabukasan. Huwag mong sayangin ang mga taong pinaghirapan sa abroad. Kung isa kang OFW, ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa sarili at sa pamilya mo ay hindi lang pera, kundi siguradong kinabukasan. Magsimula ka kahit maliit, basta tuloy-tuloy at disiplinado. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para mas marami pang OFWs ang matutong magplano para sa kanilang kinabukasan. Tandaan na ang sakripisyo mo ay dapat magbunga ng tagumpay.